Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sinabi ni Magnolia Team Governor Jason Webb sa pagkakatrade kay Joseph Eriobo papuntang Tira Firma at Barangay Ginebra, San Miguel, tinambakan ng Blackwater Bossing. Ano nga ba ang paliwanag at sinabi dyan ni Coach Team Cone? Tara, pag-usapan talakayin po natin yan sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout ay nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Ang pagdating nga po ng dating first round overall pick ng Magnolia Chicken Templados na si Yuken Andrada ang siyang naging dahilan kung bakit nila pinakawalan ang member ng national team sa 3x3 sa SEA Games na si Joseph Eriobo. Sinabi nga po ni Magnolia Chicken Templados Team Governor Jason Webb na kailangan nila ng isang crucial na desisyon para sa pagpasok ng 24 years old rookie na si Andrada na naglalaro pa sa kasalukuyan sa NCAA sa San Pedro Red Lions. Ngayon, matatapos na nga po ang NCAA season na ngayon nga ang hotshot ay merong 15 maximum member sa kanila nga pong lineup. Kaya sinabi ni Team Governor Jason Webb na kailangan talaga nilang mag-trade or magpakawala ng isang manlalaro. Narito po mga sinabi ni Magnolia Chicken Templados Team Governor Jason Webb sa ulat ni Jerry Ramos sa spin.ph. So siya yung of value among the support cast na may makukuha kami in return para sa trade. And sila kasi ni Yuken yung magkakaposisyon. So sayang naman if lalo siyang hindi mabibigyan ng playing time kapag nag-join na sa amin si Yuken. Yan nga po mga sinabi ni Magnolia Chicken Templados Team Governor Jason Webb na sa kasalukuyan eto nga pong si Joseph Eriobo ay nasa Thailand para i-represent ang ating bansa at maglaro sa ating national team for 3x3 basketball. Sinabi din nga po ni Jason Webb na alam naman daw po ni Eriobo bago siya umalis na matitrade siya papuntang Tira Firma at kinausap pa nga daw po ito ni Coach L.A. Tenorio. Narito pong muli si Jason Webb. Sa ulat pa rin po yan ni Jerry Ramos sa spin.ph. Kinausap siya ni Coach L.A. bago siya umalis at pinaliwanag sa kanya at sa tingin ko mas maganda ito para sa kanya dahil magagamit siya sa ibang team. So Monday or I think Tuesday na ipasa sa PBA yung trade. Yan nga po mga sinabi ni Jason Webb. So pagdating kaya ni Yuken Andrada sa Magnolia ay mag-impact kaya ito sa kanilang opensa at agad nga bang makatulong ng mga big man ng Magnolia Chicken Templados. Yan ang ating aabangan. At ito, lipat naman po tayo sa Barangay Ginebra, San Miguel. Sa naging laban nga po ng Barangay Ginebra, San Miguel at Blackwater Bossing, medyo mabagal ang panimula nila. Pero nagawan pa rin nilang ng pamamaraan at tampakan nila sa mandang huli ang Blackwater Bossing. Diyan nga po yung ginawa sa loob ng Inares Center sa Antipolo City. 103-85 ang panalo ng Gene King sa pagpapatuloy nga po yan ng 50th season ng PBA. Si RJ Abarientos coming from the bench at mula din sa kanyang unang stint sa Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone, ang siya nga pong nanguna sa panalo ng Gene Kings matapos magtala ng kanyang 15 points. Siyempre katuwang niya dyan etong sina Jeremiah Gray na nagbuhos ng kanilang 12 points. Stephen Holtz meron ding 12 points matapos nga ang 1-9 score sa unang bahagi ng first quarter. Ito na nga po yung straight win o second straight win ng Barangay Ginebra San Miguel. Tangan nila ang 4 na panalo at 4 na talo. Katabla po nila dyan ang Meralco Bolts. Sa nasabing panalo, sinabi ni Coach Tim Cone na hindi naman daw nila nangangapa or hindi sila nangangapa sa pagkakataong ito. Narito po mga sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat ni Jerry Ramos sa spin.ph. Hindi ko sasabihin na kami ngayon ay nangangapa para sa form, pero sasabihin kong hinahanap pa rin namin ang aming sarili ng kaunti sa puntong ito. Pagkatapos ng laro ngayong gabi ay talagang napakahalaga para sa amin. Yan nga po mga sinabi ni Coach Tim Cone na talaga namang kailangan talaga nila
ang panalong iyon. Ramdam mo kay Coach Tim Cone na kailangan nila ng panalo. Kasi nung magkaroon nga po ng pagkawala or pagpapakawala ng basket itong si Panopio, ay agad siyang tumawag na isang crucial na timeout para pigilan ang rally ng Posing. Pero after the timeout, Stephen Holtz, si Jeremiah Gray, Troy Rosario ay agad nagtuwang para tulungan ang kanilang kupunan na Barangay Ginebra San Miguel. Tinulungan sila sa ofensa maging sa depensa. Narito pong muli si Coach Tim Cone. Sa ulat pa din po yan ni Jerry Ramos sa Spin.ph. Mabuti na lang lumabas ang shooting nila at hindi kami nakapag-adjust agad sa zone defense nila. Kaya gusto lang naming magkaayos ang mga guys. Yan nga po ang sinabi ni Coach Tim Cone. Ang isa pang magandang ginawa dito sa Barangay Ginebra San Miguel, etong si Jason David na kumamada ng 11 points, kasama po dyan ang kanyang 8 puntos na magkakasunod niya pong ginawa sa second quarter. At simula nun, umarangkada na nga po ang opensa ng Barangay Ginebra San Miguel at ang kasunod na assignment nila medyo mabigat-bigat. Mabigat nga ba? Or ng tira pirma, rain or shine, at ang huli nila makakabanggaan ang Titan Ultra. Malaki pa ang chance ng Gene Kings na makuha or makakuha ng twice to beat advantage kung maipapanalo nila ang huling mga laro. Kaya haabangan natin mga shooters, no, doon sa mga Barangay Ginebra San Miguel fans, simulan nyo nang ipagdasal yung inyong Barangay Ginebra San Miguel na yung huling laro nila, huling assignment nila dito sa PBA sa elimination round ay makuha lahat nila ang panalo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-uusapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian bago po natin tapusin ang ating video. Shoutout po kina